Good morning, everyone. I'm Michelle Bautista. So, my topic is about the integrating media literacy in the curriculum. Ang integrating media literacy in the curriculum ay kahit na ang media literacy ay kasama na sa curriculum, nakakaharap pa din ito ng iba't ibang hamon tulad na lamang ng pagkuha ng limitadong access sa internet dahil mas prefer ng mga bata na kumuha ng information sa internet. Nakakaharap din ito ng hamon sa mga guro dahil ito ay madalas nilang ginagamit para sa kanilang pagtuturo. Okay, so ang sunod naman ay ayon kay Lynch 2018, siya ang nag-present ng 6 ways to integrate media literacy in the classroom. So first is, teach students to evaluate media. So, ang sinasabi dito ay turuan ang mga mag-aaral na suriin ang media sa pamamagitan ng pagpapakita sa kung paano ito maaaring mabago depende sa lumikha nito. 'Di ba? Katulad na lamang sa technology, 'di ba? Ito ay nag-upgrade o um, nag-update. Katulad din ng mga apps, kailangan siyang i-upgrade o i-update para magamit ng tuluyan. At isa ito sa kinakailangang malaman ng mga students o ng mga bata na gumagamit ng technology dahil ito ay kanilang karaniwang ginagawa o ginagamit sa kanilang pag-aaral. Okay. So, ang sunod naman ay ang show students where to find digital resources and database. So, dito naman ay ipinapakita sa mga mag-aaral ang maaasahang digital resources o database. Dahil 'di ba, sa panahong ito mas kumukuha na ng access ang mga bata sa internet, kaya dapat kinakailangan nilang gawin ay kung tama ba ang kanilang nakukuhang information sa media. So maraming mga information na nakukuha pero hindi naman lahat ng information na ito ay tama. Kaya dapat suriing maigi kung ano nga ba yung mga nakukuhang information sa media. So, sunod naman ay ang number 3, compare and contrast various media resources. So, ang sabi dito ay, dito naman ay kinakailangan mong mag-compare and contrast para malaman mo kung tama ba o mas totoo yung pinagkukuhanan nating mga information. So, sabi ko nga kanina, di ba, ay kailangan mong magsuri o kinakailangan mong tignan maigi kung yung nakukuha mo bang information ay tama at totoo. So sa number 4 naman ay discuss how the media edits and alters. So ang sabi dito, talakayin kung paano maaaring i-edit at baguhin ang media ang information. So dito naman, kapag kukuha ka ng information sa media, hindi dapat yon totally na kukunin mo. Kukunin mo lahat. Dapat yung mga important information lang ang iyong kukunin at kung kukuha ka man ng information, dapat doon sa pinagkuhanan mong information na yon ay kunin mo din yung mga source at doon sa kinuha mong information ay dapat kumuha ka lang ng mga ideas kung paano ang iyong gagawin. At kapag kumuha ka ng information, kailangan mo siyang i-revise o i-paraphrase para hindi nila malaman o hindi kanila mapagbintangan na ito ay plagiarism at copyright infringement. At kapag kumuha ka ng info, make sure na dapat ito ay naka-indicate sa mga source na pinagkuhanan mo. So, ang sunod naman ay examine the truth in advertisements. Ang sinasabi dito, ipasuri sa mga mag-aaral ang katotohanan sa mga patalastas. So kagaya na lamang sa pagbili ng mga online shopping, 'di ba maraming paraan para ma-convince ang mga bata na bumili ng mga produkto. Pero itong bata, bibilhin niya dahil gustong-gusto niya pero without knowing na hindi maganda yung produkto na yon. Kaya kinakailangan nila ng patnubay sa paggamit ng media para hindi sila maloko ng mga scammer na nagbebenta. Okay, so dito naman sa number 6, have students create media. So, ang sinasabi lang dito ay hayaang gumawa ng sariling media ang mga mag-aaral o ang mga bata tulad na lamang ng paggawa ng kanilang mga sariling account sa media. Dahil pag minsan gumagawa tayo ng mga video,
video presentation o kaya ay ginagamit sa mga online class. Katulad na lang natin, 'di ba? Katulad na lang natin, 'di ba? Pinapagawa nila tayo ng mga video demo at isisend ito sa YouTube na kailangan dapat ay mayroong account sa app na 'yon. So, katulad din sa online class, ginagamit ang mga Google Meet sa paggawa ng mga activities na kailangang i-edit sa online ay ginagamitan ito ng Canva. At kapag video naman ang iyong i-edit ay ginagamitan naman ito ng CapCut. Okay, so ang sunod naman ay ang media skills. Ang media skills ay tumutukoy sa mga kasanayan na kailangan upang magamit ng epektibo ang media o ang technology tulad ng laptop, TV, radio, internet, at iba pa. Ipinapakita ni na Hobos at Frost noong 1994 ang mga kasanayan na maaaring magamit ng mga mag-aaral sa mga media na kanilang ginagamit sa silid-aralan. Okay. So ang una na kanilang ah, ipinakita ay ang the analyze their own media and consumption. So ito naman ay para sa mga taong gumagamit ng media para malaman ang pagkonsumo na maaaring makatulong sa pag-unawa ng kanilang ginagawa at para na rin sa kanilang kita. Ngayon naman ay ang pangalawa. Identify the author purpose and point of view in the films, commercial, television, radio, program, magazines, and newspapers, editorials, and advertisement. So ito naman ay para suriin kung ano nga ba ang layunin ng may akda at pananaw sa mga pelikula para malaman kung kanino nang galing ang mga impormasyon at para sa pagbibigay aliw na rin sa mga pagbibigay aliw o pagbebenta ng produkto. Okay, so ang pangatlo naman ay ang identify and evaluate the quality of media representation of the world, examining patterns, stereotyping, emphasis on omission in television, news, and other media. Okay, so itong number 3 naman ay ginagamit upang ipahayag ang mga opinyon at hubugin ang tugon ng mga audience. For example ay sa pelikula, sila ay gumagamit ng produksyon tulad ng pagpili ng mga salita at tono, pagpili ng mga larawan at video at mga music na kanilang ginagamit. Ang sunod naman ay ang number 4. Identify the range of production techniques that are used to communicate opinions and shape audiences' response. So, ang sabi dito ay ito naman ay para mapalawak ang kaalaman ng mga tao sa mga isyu sa lipunan. Ito ay para malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng mga grupo ng tao. At ang panglima ay ang appreciate the economic underpinnings of mass media industries to make distinction between those media which sell audiences to advertisers and those which not. Okay, so dito sa number 5, ang sabi dito ay ang pundasyon ng economics ng mga industriya ng mass media upang makabigay ng pagkakaiba sa pagitan ng mga media na nagbebenta ng mga audience sa mga advertisers at mga media na hindi. For example, sa pampublikong telebisyon, ito ay hindi nagbebenta ng kanilang audience sa mga advertisers. At pang-anim naman ay ang understand how media economics shapes message content. Okay, so ang pang-anim naman, ito ay tumutukoy sa pagpapalawak ng kita sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanilang audience at pagtaas ng kanilang kita sa advertising. Halimbawa nito ay ang vlog. Kapag marami kang followers o sumusuporta sa iyo, ay magkakaroon ka ng kita, lalong-lalo na doon sa app na merong bayad na kinakailangang bayaran. For example ay sa YouTube. Okay, so ang panghulas naman, ang pang-7 ay ang gain familiarity and experience in using mass media tools
personal expression and communication, and for purposes of school and political advocacy. So, ang sinasabi dito sa number 7 ay ang paggamit ng tools ng mass media ay para sa personal na pagpapahayag at komunikasyon at para sa mga layunin ng paaralan at advokasya naman sa politika. Okay, so ang sunod naman ay ang approaches to teaching media literacy na minensyon ni Douglas Kellner at ni Jeff Sher noong 2017. So, first ay media arts education approach. It intends to teach students to value the aesthetics qualities of media and arts. So, ang media arts education approach ay isang paraan ng pagtuturo na nagbibigay diin sa paggamit ng media at sining upang mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral. So, ang halimbawa ng media arts approach ay para magamit ang media sa sining ay halimbawa nito ay sa isang exhibit na ito ay nagpapakita ng mga iba't ibang litrato ng mga naiwan ng mga ninuno na mga antik. Para makilala iyon, ay kinakailangan ng media para makita ng mga tao ang makilala ng mga tao at magkaroon sila ng interes sa bagay na iyon. So, ang sunod naman ay ang media literacy movement approach. It attempts to expand the notion of literacy to include popular culture and multiple forms of media. Okay, so ang sunod ay media literacy movement approach. So ito ay isang paraan ng pagtuturo para mas lalong maintindihan ng media. Ito ay sa paggamit ng iba't ibang media at ng impormasyon sa pagtuturo. Ito rin ay para mahanda ang mga bata o ang mga mag-aaral sa hamon ng 21st century na may kaugnayan sa media at impormasyon na ating nakukuha. Lalo na sa panahon ngayon, 'di ba? Nabubuhay na tayo sa paggamit ng mga teknolohiya katulad na lamang sa mga school. Ito ay ginagamitan ng mga technology. Kagaya sa kanilang mga classroom, ginagamit na nila ang mga TV, laptop, ganyan. Okay, so ang last naman ay ang critical media literacy approach. So, it focuses on ideology, critiquing, and analyzing the politics of representation. So, ang sinasabi dito ay ang critical media literacy approach ay tumutukoy sa pagkakaroon ng pagpapahalaga sa mga media at impormasyon na may katotohanan at integridad. Ang halimbawa nito ay ang mga balita at impormasyon sa media. 'Di ba? Sa mga balita, mga katotohanan lamang ang kanilang mga sinasabi dahil hindi pwede o bawal silang magsabi ng mga mali na impormasyon dahil maraming mga tao ang nanunood at nakakarinig patungkol sa mga balita. Kaya dapat maging maingat sa pagsabi ng mga impormasyon sa iyong kapwa at maging sa iyong sarili para na rin sa iyong seguridad. Okay, so hanggang dito na lamang po ang aking report. Dito na po matatapos ang aking report.